Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa inyong mga kakampi. Isang Wednesday morning na naman, alas 10 na naman ng umaga. Magandang gabi sa mga tao sa ibang bansa, magandang hapon, magandang tanghali. Ngayong umagang ito, isa na namang interesting topic ang ating pag-uusapan. At ito ay naaangkop sa mga katuwang nating mga magulang sa paaralan. Ang ating pong guest ay hindi basta-basta tao, di basta-basta guro, ano? Siya po ay isang nakatapos ng Doctor of Philosophy, major in Psychology. Siya po ay isang registered guidance counselor. Siya po ay isang law student, graduating law student. Isang ina, isang asawa, at siya po ngayon ang Director for Guidance Services ng Wesleyan University, Philippines. Siya po ay si Dr. Annie Dean Manabat Alfaro. Magandang umaga po, Ma'am Annie. Yes, so magandang umaga po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, ganyan po talaga bumati si Ma'am Annie at ganyan po siya talaga kaganda in person. Ma'am Annie, pakishare nyo nga po sa ating manunood, sa ating mga kakampi, kung papaano nagiging katuwang ng mga magulang ang guidance office or guidance counselors. Isang magandang umaga po sa ating mga kakampi, Doc Cha. So, isa pong napakagandang role ang ginagampanan ng ating guidance office sa isang eskwelahan or paaralan, no? So bilang pong ang ating mga paaralan ay sabi nga po natin ay second home, no? Pangalawang tahanan ng ating mga anak. Napakalaki po ng kanilang ginagampanan na role sa paglaki at paghubog, no, ng ating mga estudyante. No, hindi lang po para tulungan sila or i-guide sila sa mga tamang desisyon sa buhay, but related sa kanilang academic, but also sa mga problema na pang-araw-araw nilang kinakaharap, no? Hindi lang po bilang estudyante, hindi lang po bilang anak, but bilang isang parte ng ating komunidad, no, ang ating mga estudyante. So hindi po talaga pwedeng mawala yung guidance office at ang mga serbisyo na ipinoprovide nito para po sa ating mga estudyante. Yun po bang, sinadya niyo po ba na ang guidance office natin ay talagang maging welcoming, at sinadya niyo din po bang piliin na ang inyong mga guidance counselors dyan ay para mga ate-ate ng lahat? Sa totoo lang, ma'am, kasi ako po, yan po yung isa sa pinaka-challenge ko po, lalo na po nung naupo po ako dito, siguro po around 7 or 6 years ago. Kasi di ba, ma'am, yung para bang sa kultura natin, yung stigma na tinatawag nila, na kapag yung mga bata, lalo na po sa mga bata, kapag sila pupunta sa guidance office, para bang ang laging dahilan, ay may ginawa yan. May problema yan, 'di ba? Parang yun po yung stigma no? Kaya po ako, yun po yung sabi ko nga pinakamalaking challenge sa akin bilang nanay ng aming guidance office dito, yung mabago yung tingin nila doon sa guidance office, no? Kaya nga siguro, ma'am, kapag pupunta ka dito, nakita mo, talaga ako ay
I call them ate. Nakasanayan ko na kahit mas matanda ako sa kanila, I call them ate. Kasi para to set the atmosphere na parang mas magaan, no? Parang kapamilya nila, no? Para pagpupunta sila dito, they feel at home. No, yun po talaga yung gusto kong iset na climate kasi para mas madaling kuhanin yung loob ng mga possible na kliyente na pupunta sa amin. Kasi yung po kasi talaga yung stigma natin. Anyway, kahit hindi naman po sa guidance office sa ibang no, kapag may pupunta, susumbong ka namin, papaguidance ka namin. Para bang pag may ginawa silang hindi maganda, no? Kaya po siguro yun na yun talaga, ma'am. Opo, pagka po pumunta kayo sa guidance office ng Wesleyan University, sasabihin po, oh, upo po kayo. Tapos lagi po silang may tubig. Bibigyan ka po ng tubig. At lahat po doon, iwe-welcome ka pagka po sumilip ka doon sa pinto ng mga guidance counselors. Oy, tuloy po, tuloy po. Tapos doon pa lang po sa secretary, tuloy po. So, kaya ko po sinabi at na-mention ko nga po sa aking paper, sa aking graduation paper na ito yung lugar na nagbigay ng welcome touch. Ngayon po, Ma'am Annie, pwede po ba kayo magbigay ng example ng isang problema ng isang bata? Ito po specifically, kasi karaniwan po sa nakikinig at kakampi natin ay mga OFW. Meron po ba kayong bata na elementary na anak ng OFW na nagkaroon ng problema? Actually po, ma'am, isa na siguro sa mga maraming kliyente namin, no? Ay yung mga isa sa mga magulang nila, nanay or tatay nila ay OFW, no? Yung talagang ala sa piling nila, no? Actually po dito sa amin kasi po ang ating pong setup dito sa Wesleyan University, centralized kasi kami, ma'am, no? Opo. Kumbaga yung mga counselors natin, and although nagjo-duty sila doon sa elementary, sa junior high school, senior high school, and college, centralized kami, no? At isa po do sa yung tinatanong niyo po kanina, ano po yung halimbawa ng problema, no? Yung pangkaraniwan po talaga na nai-encounter natin is yung, lalo na po ngayon, no, nag-pandemic, yung Mm. transition. Up to Mm. now, no, kahit po na sa nakikita ko talaga, no, base po dun sa dating ng mga kliyente natin, mapa sa elementary, mapa sa junior, senior high school, or even sa college po, Doc Cha, makikita natin na hirap pa rin yung mga bata. Kasi di ba nakita niyo po yung transition natin from Mm. old normal Mm. to new normal and to now normal. Imagine nyo po yung tatlong transition na yon, 'di ba? At imagine nyo po yon kung ididikit natin sa academic setting. Yung Mm. bata, nagta-transition ka na, let's say for example, bago ka pa lang mag-aaral, bagong environment, bagong kaibigan, bagong teacher, bagong educational setup. Kadikit pa nun yung tatlo, no? From old normal noon, nung bago mag-pandemic, biglang nag-new normal, yung nag-online tayo, at ngayon, na yung tinatawag natin sa academic setting na now normal. Kung dati kasi ma'am, 'di ba, face to face to online. Ngayon ma'am, iba-iba na yung tawag, may hybrid, may Mm. high flex learning. So yun talaga yung common, ma'am, at maraming estudyante from basic education to college ang up to now hirap pa rin do sa transition na yun. Kasama na nga po kami dyan na O yung tayo graduate ma'am, tayo. school. sa graduate school. Opo. Kapag po ba sila nagkakaroon ng karanasan ng paghihirap sa transition, meron po bang lumalabas na mga emotional problems? Meron po ba silang mga acting out na nangyayari? Or humihina po ba sila sa academics? Actually, ma'am, yun na mismo, no? Nasapul mo doon, ano? Dahil nahihirapan tayo, usually kasi ang effect nun, syempre, hindi lang naman siya behavioral. Pero dahil tayo nasa academic setting, damang-dama mo at nakikita natin yung epekto nun doon sa academic performance ng mga bata. Ah. Sa academic performance, bibigyan ko kayo ma'am ng isang concrete example. Sa atin, 'di ba, bukod sa nagbago kasi ang 'di ba sa basic education yung mandate ng DepEd na once you, 'di ba, criterion based na because of the OBE, yung outcomes based. So wala na tayong top 1 to 10. Once you reach the certain criteria, which is yung 90, honor ka na.
'Diba? Mhm. Oh, ito, sa academic yan, mama. Sa college naman, napansin namin dahil 'di ba yung mga estudyante natin na produkto nung online, 'di ba nung nakaraan, ilang taon yun, ma'am? 2 to 3 years Oo, na opo. pure na 2 years Opo. na pure online tayo. Opo. Opo. Hindi ko naman po sinasabi na sobrang naging lenient yung mga teachers. Pero siguro it is a form pa rin, no, na para matulungan sila dun sa transition nga. Even kasi sa CHED, na talagang dumating dun sa point na nung bago-bago tayo nag-online na sa sobrang luwag, ma'am. Di ba tayo kailangan, 5 absences, drop ka na. Noon, hindi. Basta kaya nilang pumasok at kaya nilang makomply yung requirements, tatanggapin mo eh. So, naging ganun kalinyen. So, marami sa kanila nakakuha ng matataas na grade. Siguro mapapansin niyo yan, Doc Cha, no? Up to now, meron pa rin tayong produkto ng online na students natin, online honors, na makita mo ang cum laude, isang katutak. Ang running for cum laude, isang katutak. Running for honors, isang katutak. So what would be the effect? Eto na. Nung nag-now normal tayo, we are shifting to hybrid and some of the schools are full face-to-face. Eto na. Nakaharap na nila yung actual na laban. Opo. Alam mo, ma, makikita mo ako bilang, kasi aside from being a counselor, I am also a teacher. May magchat-chat sa akin, lalapit sa akin, ma'am, bakit po ganito lang po yung grades ko? Baka naman po pwedeng tulungan niyo po ako kasi running for honor po ako. Running for cum laude po ako. Alam mo yun, ma'am, na talagang sabi ko, hindi ko naman sinasabi na they lack, no, doon sa natutunan nila. But basically, mas maluwag kasi tayo nung naging online sa ngayon. So yung mga bata hirap sila and yung problema nila na baka hindi ko ma-maintain yung grade ko, mawala ako sa honor roll, tapos ano na lang yung sasabihin sa akin ng parents ko kasi from ang gaganda ng grades ko, dean's lister ako, ang laking impact sa kanila behaviorally and of course sa academic performance, ma'am. Hmm. Alam niyo po, hindi ko alam kung naikwento ko na sa inyo to, ano. Nung nag-lockdown po, ang karaniwan po ng aking mga hinahandle ay mga suicide Mhm. na hindi lang po bata, teenager, adult, kundi kasama pa po ang mga professionals. Yung mga malalaking opisina po, may mga suicide notes na siya. Eh ma'am, ito kayang pag-a-adjust nila sa now normal ay magiging dahilan para sila ay magkaroon ng depression hanggang sa sila ay magkaroon ng suicidal ideation? Actually, ma'am, siguro yun po kasing nangyari sa atin na now normal. Siyempre, lagi namang dalawang mukha eh, may positive and negative, no? Nung pumasok sa atin yung now normal, actually kahit nung new normal pa lang, wherein na-shift talaga tayo sa online, na-access natin yung, kumbaga yung accessibility ng information becomes so easy, no? Na isang click mo lang sa nalalaman mo na, 'di ba? Ano po yung maganda yon kasi it keeps us informed, marami tayong natutunan, even the stigma when it comes to mental health ay unti-unting nawala kasi yung awareness ng public is naging maganda. So maganda, but on the other hand, may negative effect. Ano po yon? Dahil nga isang click mo lang, even elementary, mapapansin mo, ma'am, depression, anxiety, para bang pangkaraniwang term na lang sa kanila. And doon na pumapasok yung they self-diagnose. Kapag tinype nila sa internet, okay, ito yung signs and symptoms. Ay, depressed ako. I experience anxiety, anxious ako without proper diagnosis. So what would happen? No, dinidibdib na nila na marami, ma'am. Matataka ka, ma'am, grade 5 pa lang pupunta dito sa amin. Ma'am, I am depressed. I'm suffering from depression. Ay anak, let's see, tingnan muna natin, no? Magkaroon muna tayo ng assessment. Kasi yun na yun, ganun kadali yung information, they tend to self-diagnose and even worse, no? Sabi nga natin, kumbaga, nag-overthink na sila, dumarating sa ganun at hindi maiwasan, yun na nga, ano? May mga iba na doon pumupunta, no? May mga iba nagde-develop yung suicidal ideation, even self-harm, o 'di ba? So yun po ang doon. Kaya nga sabi ko dalawang mukha. May positibo pero meron ding negatibo, ma'am. Sa ganyang pangyayari, lulundag muna po ako, no? Lulundag na ako. Dapat ito sa huli pa, eh, no? Ano po ba ang masasabi natin na things to watch out for ng isang caregiver o kaya ng isang magulang na kasama ng bata na lumalaki?
Alam mo, importante yun, ma'am, ano? Alam ko yung ating mga kakampi na nanonood ay mga OFW. So, given the fact na yung distance, no? Actually po, sa panahon natin ngayon, ang social media naman nandyan. So, kahit pa paano mamomonitor natin yung mga anak natin. Lalo na po yung mga bata na alam natin na hindi pa ganun ka-mature yung kakayanan nila to rationalize things na nangyayari sa kanya at sa paligid niya, 'di ba? So tayo bilang isang magulang, napaka-importante na dapat talaga yung pagiging marites, yung pagiging key observer natin. Yung pinaganda lang natin, ano? Hindi naman natin sinasabi, pero yung maging observant tayo doon sa mga inaalagaan natin, whether guardian tayo, nanay tayo, o tayo yung may direct or ano, hindi man malapit, no, physically, but basically on the social media account, napakalaking bagay yun. If we see that there is something na sabi natin makikita mo doon base sa ano na ba yung personality or persona ng anak na pinoportray ng anak ko sa social media, yun ay patikim na sa atin na kung ano yung meron sila at the moment. Diba? Yung mga signs, ano ba yung mga pinopost nila sa IG, ano ba yung pinopost nila sa Minamay Day nila or sa iba pang social media platform. Kailangan talaga maging observant tayo, ma'am. Makita natin, kasi sa totoo lang, ma'am, kung sino man ang mas higit na nakakakilala sa mga anak natin, sa mga inaalagaan natin, tayo yon bilang magulang or bilang guardian nila. Kaya dapat po, alam natin kapag okay sila, alam din natin kapag hindi sila okay. So dapat maging observant po tayo doon. Kapag may mga behavioral changes na nakikita tayo, yung mga ganong bagay, dapat po tinitake note natin yon. And dapat kung tayo ay malayo man or hindi man nila hobby na mag-reach out sa mga parents or guardian nila, tayo yung mag-reach out na every now and then, kumustahin naman natin. Anak, kumusta ba? Bunso, ano na ba? Kumusta pag-aaral mo? Kumusta ba kayo ng jowa mo? Yung mga ganong Oo, bagay po, no? oo, It oo. helps po. Tayo ang magre-reach out sa kanila. Okay. So, meron po tayong lumang kultura nung panahon namin na kami ang magsasabi. Pero, kahit na nung panahon namin, yung nanay namin iba. Parang she is generations ahead, ano? So, ngayon po, Ma'am Annie, kung po ang isang magulang nagbibigay ng reward, laging may pabuya sa anak para sa kanyang good grades. Anak, binili kita ng cellphone. Ipapadala ko, dadating na yung cellphone ko kasi good yung grades mo. Ngayon po, ang nangyayari, para pong may mga ibang anak na nawiwili na good grades padala, mahihiya na pong sabihin kay mommy o daddy na mababa ang grade ko o bumagsak ako. Paano ko kaya i-deal yun bilang isang parent to the child? Ayan. So, napakagandang tanong po nung Doc Cha, ano? Paano naman natin i-deal or paano natin tutulungan yung mga anak natin or yung mga inaalagaan natin in dealing yung sa mga frustrations nila? Diba? So napakagandang katanungan po noon. Pero ang pinaka-importante po doon, kasi tayo yung kumbaga immediate support nila no? Tayo yung kung meron man tao na lalapitan, di ba ganun yun? Pagka tayo nasaktan, sino ba yung una mong lalapitan? Aray ko nanay, aray ko tatay, aray ko inang. Di ba? So ano yun, no? Ang pinaka-importante po doon is yun nandun para tayo, yung parang nandun tayo sa likod nila para sabihin na, kasi ang worry po nila kapag na ma-disappoint sa kanila No, yung maipakita natin sa kanila na bagamat na hindi nila nakukuha lagi, no, all the time, yung kanilang kung anong gustong mangyari, yung para ba nandun tayo na okay lang yung anak, kaya pa rin nating itry next time. Yung kasi yun ang worry no? Kasi ako po bilang isang anak pa rin naman ako kahit ako ay isang magulang. No, alam mo ma'am yan na ako nag-aaral pa din. Sabi nila, bakit ayaw ko daw humingi ng tulong sa parents ko ang dami ko nang pinapaaral Minsan dumarating sa point na wala akong pambili ng book, wala akong pampa-enroll. Ang lagi ko sinasabi, ayoko humingi sa tulong sa tatay ko kasi pag humingi ako ng tulong sa tatay ko, ando na yung pressure na kailangang gawin ko na ng matinuto. Di ba yung ganun, Doc Cha? Parang ganyan yung sa mga anak natin Pero ang doon is, kapag nararamdaman kasi ng mga anak natin na it is normal, yung kasi lagi nating sasabihin na ang tao, hindi sa lahat ng pagkakataon makukuha mo yung gusto mo, hindi sa lahat ng pagkakataon panalo ka sa laban mo.
At ano yung Ouch. gagawin mo pag natalo ka? Ouch naman, si Doc Annie. It hurts. Hindi, may mga ganun talaga, ma'am, Opo. kasi, Oo, opo, di ba? opo, Yung opo. talagang matanggap nila. Kasi po, Ah. rationalization lang yon kung Mm. paano na, kasi ako po bilang isang magulang, no, sinasabi nila na, siyempre nape-pressure yung mga anak ko. May anak na rin ako na nasa college na parang, oh, hindi ka ba, yung mama mo, ganyan. Lagi ko po sinasabi sa kanila, wag niyo akong tingnan as model. Tingnan niyo lang ako as example. Iba, iba po Oo. kasi yung model eh. Pag model kasi, gusto mo kopyahin eksakto. Pero pag Opo. sinabi mong example, okay, ito yung halimbawa na pwede kong gawing pamantayan, pero not necessarily na dapat maging ako yun. Naku, ma'am. Tingnan mo nga yan. Ayan na naman. Meron na naman akong insight, ano? Bakit saka ako na Mga ganun ba? ikikwento? Saka ako na po ikikwento. Ngayon po, in connection to that, academic performance po, ano po ba ang sa inyong karanasan bilang Director for Guidance Services, isang magulang, isang guro, ano po yung mas may pressure, yung academic pressure or peer pressure? Actually, ma'am, kanina, no, bago tayo yun talaga yung pinag-isipan ko. Pero siguro sa henerasyon magkaiba. Nung panahon po kasi namin, siguro nung panahon mo rin, Doc Cha, no, makikita natin na matindi ang peer pressure. Peer, no? Kasi noon tayo, no, wala pa namang social media noon, wala pang ibang source of support. Pero po ngayon, Opo. after pandemic and now, na nandito na tayo sa now normal, mas nakikita ko po, and based po doon sa mga client na pumupunta sa amin, mas mabigat po ang academic pressure. Academic pressure. Pero still, nandun pa rin po yung peer. Kasi lalo na sa mga, depende rin sa age bracket. Kapag ka nasa mga early adolescence, ayan, matindi talaga ang peer. Pero marami po, yung talagang based on our clients sa yung encompassing from basic education to tertiary, para po sa ngayon, during the now normal, mas bumigat yung epekto ng academic pressure sa kanila. Okay. Kung ito po ay naikikwento ng bata o na-observe ng magulang o caregiver na parang bumabagsak ang grado, ano po ba yung pinakamabuting gawin? Pumunta sa guidance, pumunta sa advisor, or kumuha na agad ng tutor? Actually, ma'am, ang una-una kong pinapayo dyan, kasi dito sa atin, dahil nga yung guidance services natin, lalo na sa Wesleyan, from basic education to college, iba talaga yung approach. Pero dito po kasi sa amin, kapag sa basic ed, lalo na po sa mga bata, yung mga advisor po kasi ang merong direct contact sa kanila. 'Di ba? Yung mga high school, elementary, ang talagang nakakakita nun kung nahihirapan sila, kung kailangan nila ng halimbawa ng remedial classes or tutor, sila, yung mga teacher. Kaya po siguro magkaibang setup. Kung sa basic education na meron silang teacher na pangalawang magulang nila, kung talaga po yung mga bata ay nahihirapan, mas madali po na mag-reach out dun sa teacher. Kasi baka kasi ma'am, katulad dito sa atin sa Wesleyan, may mga services din na ino-offer na hindi mo na kailangan kuhanan ng tutor, ma'am. But even yung school meron. Kasi po dito sa amin sa Wesleyan, part ng student services nila, hindi po sila nag-tutor ng nasa top. But, yung tutor na ino-offer nila doon sa mga nale-left out na bata, yung naiiwan. And yung mga teacher, they extend time na tinututor nila yun. Kaya alam nila kasi mababa sa ganito, pag nakikita nila nahihirapan, may extra effort na sila doon sa mga bata. Hindi naman kaagad tutor kaagad. Katulad sa atin, alam naman natin, gano'ng kamahal pag kumuha ng ganon. Sa mga ibang school, katulad sa amin, may ganong services, no? Parang dagdag effort, no? Do sa mga teacher. Pero, dahil nga sila ay mga magulang, yun talaga. Yun ang ano dito, ma'am. Bawal kang mag-tutor. Pag pumasok sa top yun, kaya na ng anak mo yan. Si-push natin. Mag-i-focus natin yung mga naiiwan. Yung mga ganon. Kaya mas maganda po sa basic ed, sa teacher. Mag-reach out sila sa teacher, mga ganon. Pero sa college naman po, kasi yung mga yan, old enough na, mature enough na to discern kung sino ba talaga at ano ang kailangan nila. So yung usually, pwedeng sila na yung nag-reach out, ano ba, o sa parents nila, o kailangan ko ng support pagdating sa ganito. Pero sa basic ed, ma'am,
teacher talaga, sa So mga young ones. yung parents pupunta sa teacher. Opo. Ang kagandahan naman nun, ma'am, kasi 'di ba kahit naman sa ang school, meron tayong parents teachers Opo. conference Yes. every end ng grading period, Opo. wherein Opo. sinasabi talaga nung teacher ano yung change, kung may changes sa behavior ng bata, 'di ba? Katulad yung mga bata na bago-bago na dati tahimik, ngayon po naknaka na po ng daldal, o 'di ba yung mga ganon. Kung nahihirapan sila sa academics o dito po nahihirapan yung anak ninyo, yung mga ganon, at least po talaga mas na meron namang communication. Pero pinaka-importante, syempre, tayo bilang magulang, pag alam mo naman kapag nahihirapan, anak, ang baba mo sa math, halika't turuan kita. Yung mga ganon. May extra effort talaga. Pero sa educational setup, may mga ganon naman po na pwedeng sa teacher mag-reach out pag sa basic ed. Ito Ganun po, i-correlate ko lang po ang home life sa school life. Kasi po, katulad po nung kinuwento ko sa inyo off the air, yung home life nung itong isang bata na ito, dalaga na po yun, yung kinikwento ko sa inyo, na actually ang home life po noon, ang mother, mataas ang expectations sa anak. So Opo. ikinuha po ng maraming mental health professionals. So instead po na mag-improve, nagre-regress po yung anak. Ngayon nga po, dadalhin po sa ibang bansa upang ipa-assess, ano? Ma'am, Doc Annie, kung magulo po ba ang home life ng isang mag-aaral, ito po ba ay namamanifest din sa paaralan? Ay, opo. Kasi ma'am, sabi ko nga, yung mga, even pinag-aralan natin sa mga theories natin na talagang yung experiences natin sa home, childhood experiences, talaga namang lumalabas namang kalaunan yan, di ba, sa ano natin. Pero malaki pong epekto yon, no? Lalo na po doon sa mga bata na wala pang kakayanan na sabi ko nga kanina po na i-rationalize or maunawaan. Kasi tayo, kapag tayo medyo adult na, 'di ba, nakikita natin na kailangan paghiwalayin yung private and public sphere, no, ng buhay, yung sa academics. May ganun kahit papaano na ma-manage nila. Pero po sa mga bata, yung wala pa pong kakayanan, lalo na po sa basic ed, talaga po nagma-manifest, no? Makikita nyo po, even yung mga behavior nila. Nalala ko po, we have this one case, no, na siya, nirereklamo siya ng mga kaklase niya kasi nakikita siya na para bang very aggressive yung behavior ng bata, he is always shouting sa classroom, ganon, kinakatakutan siya. So, nung kinausap namin siya, for him, it is normal. Kasi ganun sila sa home life nila. No, ganun siya na-train. Yung father niya, sumisigaw lagi, yung ganon. Kumbaga yung ganon, yung aggression, yung nagkabud siyang nanghahatak, kabud siya nag-ano ng kaklas. Medyo malaki yung client natin, no? So, for him, it is normal kasi ganon nagmamanifest kung anong meron sila sa home. Akala nila normal na ganon lang din nadadala nila even sa school, which is sa ibang bahay, hindi naman. Kaya yung iba, affected talaga sila. Yun po Ayun. ang hindi maganda. Ito na po ang kasunod niyan. Ito po, based naman sa aking karanasan, the parents of the classmates are telling their children to avoid this classmate. Mm-mm. Yung client ko babae. Tapos, avoid her. Sabi yung ganun. Siyempre po, alam nyo, pagka mga bata, makakalabas. My mommy told me not to talk to you. Dala-dala na po, ng bata na, ka-avoid pala ako. Meron pala akong rejection issue. Rejection. Opo, ayun, dala-dala na nga po. Paano po kaya kung, alimamos, para sa mga guro po, ano po kaya ang pwede nating maipayo sa mga guro? Kung meron tayong nakikitang gano'n, parting of the Red Sea, meron yung isang side ng classmates, nandito siya nag-iisa. Ano po kaya para sa guro o para sa counselors? Ako ma'am, practically, yung talaga nakikita natin sa actual. May mga ganun naman talaga tayo na nakikita, po, na mga cases talaga. Pero bilang isang teacher, na lalo na po yung mga advisor na mas marami yung contact hours nila doon sa kanilang mga students,
Kasi tayo po yung makaka-discern eh. Kasi ang hirap eh, di ba ma'am? Let's say for example, meron kang client na halimbawa yung talagang depressed, kabod na lang umiiyak, na para bang yung dapat oras na naibigay mo rin sa 20 na estudyante, na ibibigay mo na lang sa kanya, which is makikita mo na unfair din. Di po ba? Yes. Eh kasi paano kung let's say for example, tumakbo yung client mo, pero sinundan mo baka masagasaan. Iniwan mo yung 20 klase, eh paano kung may nangyari? Eh di ba under sa ano mo rin yun? Kumbaga, sagutin mo rin sila. Bilang isang teacher, no, kung kayo po talaga, ito po lagi ko pong sinasabi sa mga guro, kaya pa po bang i-tolerate sa loob ng classroom? Kasi kapag ang mga bata madaling ipaliwanag sa kanila na okay, kaya ano natin si Bunso kasi kailangan niya ng special attention, kailangan niya ng maiintindihan naman nila yun o samahan niyo pa rin para maramdaman niya. Lalo na po sa mga bata, kaya naman yun. Kaya lang po ang point doon, may certain limit. Hanggang saan? 'Di ba? To the point na dapat kasi po i-harmonize mo rin eh yung need noong 20 estudyante mo or majority ng students mo at yung pangangailangan ng dalawa. Let's always set no in our mind. Ano ba yung setup natin? Are we in a regular school or are we in a special school? So, in a special school, it is kumbaga po understandable na talagang kailangan bigyan individualize yung program, 'di ba? Iba-iba talaga. So walang anuhan doon kasi individualize yung program, but in a regular school, we need to consider na ito yung isang pangkalahatan tayo. So dapat bilang teacher, alam mo, tolerable pa ba? Kaya pa ba talaga? Kasi kung hindi naman kaya, we need to seek the help or ask the help of the counselor in the school or the psychologist in the school or even other medical professionals na talagang mas kailangan sa kanya. Kasi baka mamaya ma'am yung mga behavioral symptoms niya, yung even the general mood and behavior of the child, alam na natin na hindi na rin talaga niya kakayanin na i-tolerate pa yung academic setup ng regular school. Ayun. Dapat po alam natin kung kaya pa ba, hanggang saan ba yung limit. Kasi hindi pwedeng siya lang lagi. Kasi if you have 40 students inside the classroom, you need to attend to their needs of those 40 students. Oo nga naman, ano. Opo. Ito po, madapakadalas kong madinig kahit na kanino. Except sa atin na mga mental health service providers. Ito po, example po ito ha. Bata, teenager, dalaga, postgrad. Nanay, pinagtutulungan ako ng mga kaklase. Eka po ngayon ng caregiver o ng nanay. Kahit po na face, yung video call. Huwag mong pansinin yan. Pupunta po siya sa kaibigan niya. Pinagtutulungan ako ng mga kaklase ko. Huwag mong pansinin yan. Doc Annie, tama po ba yung response na yun? No, sa isang taong parang nagsha-shout out o humihingi ng tulong? Tama po ba yung, huwag mong pansinin yan? Actually, ma'am, from the action itself, you invalidate yung nararamdaman ng tao na yun. And sa atin, bilang isang mental health professional, ano yung basic rule sa atin? Emotions and feelings are subjective. So, kung sa akin, ang interpretasyon ko na pagtutulungan ako, pwedeng kay Petra ay hindi. Diba? Kaya nga sabi natin, you should not invalidate the feelings na sinasabi nila. Di ba, pakinggan mo, o sige, ano ba nangyayari anak? Ano bang ginagawa sa'yo? Gusto mo ba? O puntahan natin o sabihin natin sa advisor, gusto mo ba? O di ba yung mga ganon, hindi naman natin sinasabi na, hindi, wag mong pansinin yung mga ganon bagay. Kasi yung ganon, pag sinabi mo i-ignore, dun pa lang makikita na natin na ini-invalidate na. And sa atin, bilang isang mental health professional, hindi mo pwedeng sabihin yun kasi ang iba ang feelings ni Doc Cha sa feelings ni Annie. Diba? So, huwag nating ini-invalidate, no? Tingnan natin, pakinggan natin, we need to listen. Kasi kapag ganun, ma'am, yung ginawa na natin, lalo na po sa mga bata, baka sa susunod, hindi na po sila magsabi. Ayan, oo. At saka, so tama yung, ano nangyari? Tama po ba yung ano Opo. nangyari? Ano nangyari? Halimbawa mo po OFW ang magulang. Iniwan po sa lola. Yung lola ay war freak. Ganun ba? So, umugod tayo. Kasi po, meron pong overprotective na mga na caregiver. Opo.
meron din naman pong liberal. Opo. Pagka po doon sa overprotective na warfare, di susugod po yun, naku, di chaos and confusion, Ano po ba, sa mga nakikinig na caregivers, bukod sa ano ba nangyari, paano po ba nila i-hold yung kanilang reign na para hindi sila sumugod? Pwede po bang i-text nila ang guro o gumawa sila ng sulat lamang? Actually, ma'am, ano yan, lalo na sa mga bata, di ba? Alam naman natin, talagang totoo po yan. Kaya po ako natatawa kanina nung binabanggit nyo. Marami po talagang ganyan, na konting ano lang, sila pa yung lahat. Sa bata, wala naman, di naman issue. Di ba? Pero sa mga carers, sa mga guardian issue. No, yung mga ganong bagay, tama po kayo dun no? Aside from, yung sabi nyo nga, alamin yung istorya, no, lagi natin, sa mga nakikinig po, sa mga kakampi po natin dyan, tayo po, no, kahit po saan, no? 'Di ba pag may nararamdaman tayong anger, para po hindi po tayo mag-act out at makasakit ng iba kasi pwede hindi na natin maibalik yun kapag nakasakit tayo, Oo. natuto po tayong huminga ng malalim at mag-isip ng tamang gawin. Yun po yun, huminga ng malalim at mag-isip kung ano ang tamang gawin. Diba, Doc Cha? Kasi kapag biglaan nating inact out yon, for sure, may masasaktan at makakasakit tayong iba. It's either na masasaktan natin yung ibang tao, masasaktan pa rin natin yung alaga natin kasi magkakaroon siya ng ay nako, ayan yung yung apo nung may war freak na caregiver. O, 'di ba? Nandun nakatag na yun sa kanila, 'di ba? Parang and for them, iba na yun yung pakiramdam, 'di ba? Kaya nga dapat hindi lang yung mga bata no magra-radiate yun. So sabi ko nga, huminga ka ng malalim, 'di ba? Huminga ka muna at mag-isip no kung ano talaga yung tamang gagawin. Pero tama po kayo doon, ang pinakamaganda kasi po yung lalo na po sa basic education, ang kanila pong advisor, ang kanilang immediate na parent na nandoon, no? Whatever concern, whatever na kung sila man po ay may tanong, mas maganda po na magtanong doon. And then, kung tatanong natin, o di sasabihin, at least gitna yun, masasabi sa atin yung dahilan. And then, kapag nakita natin na hindi maiwasan, kasi nakita ko po may pasa po yung anak ko. Yung inaalagaan ko, may kalmot po siya. 'Di ba? Nakita mo, ito po, nakita ko po, talaga pong nakita ko ang laki ng pasa ng. So pag sa ganun, ibang usapan na 'yon. But lagi nating iisipin, yung mga eskwelahan naman po na 'yan. Syempre ang isa sa mga main purpose nila is to protect yung kanilang mga estudyante. For sure, meron tayong mga protocols for that. And then, pag-usapan, no? Kung ano man talaga yung tama. At kung kailangan ng counseling, kung talaga na trauma pa minsan, nandito naman po yung guidance office to provide services. Pero ang pinaka point for point doon, Doc Cha, huwag tayong pabigla. Padalos-dalos. Oo. Hindi ko makakalimutan yan, Ma'am Ani. Nagbalik tanaw ako nung grade 2 ako. Nakasakay po kami sa service jeep. So, noong unang panahon, ang jeep mahihigsi. Iilan lang po kami, Tapos po, sinundo namin yung jeepmate namin. Kasunod yung nanay. Alam niyo po ba yung nagtutungayaw? Ano ba yung Teka, nagtutungayaw, yung nagsisisigaw siya. Opo, nagsisisigaw. Tinatantuan kami. I was grade 2, I was 8 years old. Yung isip ko napakamura. Kasi nagsumbong yung jeepmate na pinag-uusapan daw siya. Naalala ko pa, Cynthia pangalan nung jeepmate namin. Kayo, ganyan. Siyempre po, inosente ko. Tsaka walang ganun sa bahay namin. Walang nagtutungayaw sa bahay namin. Naalala ko po ngayon yung feeling na shock ako na umuwi po akong tulala. Dahil po sa isang warfare. Ngayon po, Doc Ani, para namang napakadali naman ng panahon, 10:44 na. Pumunta nga po tayo sa career guidance or career counseling. Paano po ba natin, nung unang panahon po, wala po kasing ganyan Maaari niyo po ba in simple layman's terms makwento kung ano po ang ibig sabihin ng career guidance? Actually po, doon pa lang po sa word itself, no, to guide our students in choosing their career.
their career path, no? So, actually po, tama po, yung dati kasi nung araw, kami din po walang ganito. Kaya nga ako saan-saan din po ako hindi ko na po sabing naligaw, pero napunta, no? Marami po ako pinanggalingan na in-explore na career. And then, hanggang po nakarating ako po dito sa profession ko. Actually po, isang importanteng services na ino-offer po ng guidance office, of course, is career guidance, career services na napaka-importante kasi when we talk about career guidance, iba-iba po ang approach nito depende sa kung ano yung level nila. So sa basic education, specifically sa atin pong mga high school na kung saan they are already preparing for their career path, kung saan sila pupunta, ang role po ng career guidance is for them to realize their potentials, their skills, their interests, and assist them or guiding them in choosing the career, the right profession or possible career na pwede nilang tahakin. Kaya nga po, di ba, sa mga ibang schools, may mga programa sila, di ba, yung nag-i-invite sila ng mga ibang eskwelahan to talk. Ito yung mga courses namin, ito siya. Bakit? Hindi lang po para i-market, but basically to give them insight, ano yung mga pwedeng career na pwede nilang tahakin in the future. Together with the tests. 'Di ba? May mga services tayo like here in Wesleyan, we administer career profiler test. So para po ito yung NCAI sa DepEd wherein imina-match natin yung mga interest ng mga bata doon sa mga pwedeng career na pwede nilang i-take, no? Katulad po sa career profiler test, pag tinake nila yon, ito yung interest ko, lalabas doon. Ano yung top 3 na pwede nilang courses na i-take? O, di ba? So maganda. So ganun po, ganun ang career guidance sa basic education. But when we go naman to college, iba naman, no? So syempre, ayan na, in preparation naman in their profession. Kaya nga po, 'di ba? Let's say for example, sa may mga programa yung mga ibang school na nandito pa lang sa school pero nag-o-offer na sila ng mga job fair. No, hindi lang po para makahanap sila ng trabaho, hindi lang po 'yon. But for the alumni, it could be, 'di ba? Kasi tapos na sila, may titulo na sila, makakahanap sila ng trabaho, ito yung mga company. But for the fourth year, the graduating students, para i-open yung mata nila, ito yung world of work, ito yung ganito mag-apply ng trabaho, and we conducted series of seminars and webinars in order for them to prepare themselves during interview, how to dress up, or even how to prepare their resume. Diba? Kasi po ngayon, Doc Cha, talagang kakaiba na. Dati noon, pag-a-apply tayo, ito po yung resume ko, ganyan kakapal, no? Ngayon po, iba na. We uses resume link. Link na lang po ang binabagay ng mga aplikante, diba? So, yung mga ganong trends, tinuturo din po natin para makasabay sila dun sa pagbabago ng panahon, no? So, iba po yung career guidance natin in basic education and career guidance naman po sa college. Ganun po. But basically to assist them, no, in choosing the right career path for them. Ito po may concrete example ako. So si Noemi po, yung aking kanan at kaliwang kamay, may anak. Nakakuha po siya ng scholarship sa CNSU. Opo. Nakapasa po sa engineering. Ngayon po si Noemi po dahil maraming anak at saka challenge po siya financially. Kahit na po nakapasa yung anak niya sa engineering, po, nanay, mag-aaral na ako ng education kasi pag engineering, napakamahal ng project. Hindi natin kakayanin, mahihinto ako. So para po doon sa, alam ko po napakahirap, pinakamahirap po sa atin yan. Pagka financial po ang problem ng ating clients. Ano po ba yung mga encouraging words na masasabi natin sa mga kabataan na katulad noon na nakakuha nga ng sa engineering pero wala namang pambili ng project. Lumipat po sa edu. Actually, ma'am, yan po yung, tama ka dun, ma'am, no? Tayo kasi bilang mga counselor, talagang pagka-financial na yung problema, ang hirap na. Hindi man, okay, eto yung pang-tuition mo. Hindi naman pwedeng ganon. Pero alam niyo po, Doc Cha, sa panahon kasi ngayon, wala po akong, pinopromote or kung ano pa man. Natutuwa po ako dun sa yung sa natin, administration natin, or even nung nakaraan din. Kasi nakita ko po kasi na ang daming mga scholarships. Actually po, Doc Cha, doon pa lang sa senior high school, di ba, we have the voucher.
Wala Opo. namang, actually ma'am, dito sa amin, ang mga senior high school namin, sabi ko nga hindi lang, alam naman natin na hindi ganun kamurang magpaaral sa Wesleyan University, pero all walks of life from class A to D. Bakit? Kasi wala nang dahilan na ala kaming pangbayad kasi may subsidy naman ang gobyerno. And even sa college naman, napakadami pong mga scholarships na pwede nilang puntahan. Kaya nga po, sabi ko nga, yung from Unifast to CHED scholarship or even sa mga LGU, marami po. Kasi po tayo even po dito, ito po sinasabi ko rin po doon sa mga magulang, na talagang medyo salat sa financial. Pwede po kayong magtanong doon po mismo sa eskwelahan para po matulungan nila. Katulad po dito sa Wesleyan University Philippines, marami kaming programa kasi isa po sa mga core values ng Wesleyan ay scholarship. Diba? Maraming paraan. Katulad po, tanungin niyo po doon sa mismong school, meron po ba kayong ino-offer na scholarship? Kasi kung kaya naman talaga ng bata, katulad po yung binanggit mo, Doc Cha, alam ko hindi ganun kadaling makapagpasa ng entrance exam sa CLSU. So, alam natin na yung bata ay may potential. Kung kakausapin siya, talagang decided ka ba na dito? So, mahirap man, pero kayang gawa ng paraan kasi may mga ibang paraan na pwede nating pagkuhanan. Katulad nga po, scholarships, hindi lang po sa labas, but even dun mismo, sa loob ng school ay pwede. Katulad po, dito sa Wesleyan, we offer yung mga student assistants, free, nababayaran yung kanilang tuition, na talagang, yun nga lang po, hindi sila pwede talaga ng regular load, but still, yung makapag-aral sila at maging free. May mga ganun po, Wag po tayong, ito po sinasabi ko po sa mga magulang, wag mahihiyang magtanong. Hindi po ng right med, pero magtanong sa mga eskwelahan kung ano pa ba yung pwedeng scholarship na pwedeng i-provide. Kasi po even, ito po Dr. share ko lang, kasi di po ba dito sa Wesleyan, we have our College of Medicine. Alam niyo po ba yung ginawa ng isa sa programa ng school, meron po kaming doktor scholar. Meron pong siyempre sa medicine naman kasi talaga, alam naman natin, hindi ganun kadaling pumasok. Kung saan yung LGU mo, inilalapit doon sa mayor. Yung LGU mismo, libre lahat, ini-sponsor nila. Kasi po kulang naman talaga ang doktor. May mga ganun silang programa. Ang ano lang po doon kasi, kailangan nating magtanong. Ayun. Ma'am, saan po ba magtatanong? Sa registrar's office po ba? Magtanong po kayo dito po kung sa Wesleyan po, magtanong po kayo sa Office of Student Affairs, sa OSA. Opo. Opo, dito po ay meron pong mga ganon. Marami po tayong maitutulong. Kaya po wag po kayong mahiyang magtanong kasi po kapag bilang isang magulang, kapag alam po natin na may potensyal ang ating mga anak, talaga pong, syempre alam ko naman lahat ng mga magulang gagawin naman ng lahat para sa kanilang mga anak. So doon man lang kung hindi natin nalalaan, alam nyo na po ngayon, wag mahihiyang magtanong. Ayun, sa OSA pala. Naalala ko Sa po, school mismo. nung ako ay, alam nyo mga kakampi, ang aking college course ay nursing at dyan ako sa Wesleyan University nag-graduate noong 1980. Talaga sinabi pa ni Doc Cha. Di naman po ako nahihiya. Yes po. Ngayon po, alam niyo po ba na sa Wesleyan University, ang mga kaklase ko, Tuguegarao, Nueva Vizcaya, Isabela, Pampanga, taga-Tarlac, taga-Bulacan, taga-Maynila, taga-Palawan. Ganun po kalalayo ang mga mixture ng mga mag-aaral. Ngayon po ba hanggang ngayon ganyan pa rin? Opo, meron pa nga po kami dito, Nutrition and Dietetics from Cebu. Anak, ano ka kung nakain mo't nagpunta ka dito? Meron Opo. pong ganon. Opo. At saka kasi nga po ngayon, Doc Cha, ito na nga po yung natin, kumbaga, isa sa pinakamagandang naibunga ng Now Normal, the online learning, 'di ba? Marami tayong mga estudyante, hindi lang po taga-Pilipinas, but even sa mga taga-Thailand, iba-ibang bansa, iba-ibang nasyon. Di Doc Ani, halimbawa po may nanonood dyan na hindi undergraduate pa. Meron po ba tayong programa na online para sa kanila, sa mga OFW? Sa mga OFW po, syempre expected yan, mga graduate na po. Sa graduate school po, meron po tayo. Kung hindi pa po nakagraduate ng college, halimbawa po sila OFW na ang natapos po ay hanggang second year college lamang,
meron po ba silang pag-asa? Actually, ma'am, dito sa atin ngayon, kasi ano na po tayo unti-unti na ulit nagta-transition from online to face-to-face. Ang ano po natin, ang delivery of instruction natin ay hybrid. So once a month, kaya nga po kung sobrang layo, mga OFW, alam nga uwi sila every month. Oo, Pero at oo, least yung oo. convenience na yung 3 linggo, yung halos lahat, majority ng classes ay online. Mas convenient po talaga. Hindi naman po sila Ah, required pumasok ng every day. But basically, usually po once a month or even during exams. I see. Oo nga, naku, face-to-face. Naalala ko yung isang kaklase ko, Ma'am Jetty, sabi sa akin ganun. Face-to-face na po ang exam with matching inig-inig sa boses niya, no? So, Doc Ani, ano po ba yung, teka po, meron po ako ditong isang question na pwede po bang pakishare nyo sa mga kakampi kung anong klase ang Wesleyan University Philippines at kung gaano katagal na po ito sa Pilipinas? Ay actually po, syempre ang Wesleyan University Philippines ay syempre po unang-una kasi po ito ay isang Methodist Autonomous University. So of course, ang ating pong principles, ang ating pong core values of course ay naka-anchor po sa Methodism, of course. But it is a non-sectarian. Okay, non-sectarian school, no? So ibig sabihin, kung saan kayo, kung kayo ay Muslim, Catholic, anumang religion, welcome po kayo lahat dito sa Wesleyan University Philippines. So, we've been existing for 74 years, no, as an institution from Philippine Wesleyan College to Wesleyan University Philippines during the time of Dr. Gloria Lacson. So, of course, I am proud na part tayo nito because it is an autonomous university. So, yung prestige of being an autonomous, recognized by CHED. It is an institutional accredited school wherein, yun po yung kaka-award lang po sa university natin. So, 16 university lang po all over the Philippines ang merong ganon. So, awarded by FAAP. Yan. So, na-award po tayo from 2024 to 2028. So, 5 years. So proud. And of course, majority of our programs are level 4 accredited. So, there are some na level 3 and level 2. But many of our programs are accredited. Ayan. And of course, we are ISO certified. And of course, isa sa pinakamaganda, syempre po, we anchor our services doon sa natin na scholarship, service, and of course, character. So, yun po ang aim na, kumbaga, gusto nating makita na ang lahat ng Wesleyan graduate, of course, meron tayong magandang karakter, full of integrity and honesty. Accountability is very important. And we offer scholarship kasi po yung isa sa pinaka-core values natin. Kaya punta lang po kayo dito, magtanong kayo. Kaya pinromote ko pa rin yung ating school. And of course, service to our Novo Ecijano and of course sa ating mga Pilipino. Yun po. So, yun po ang Wesleyan University Philippines. Opo. At ako ay isang proud na graduate ng Wesleyan. So, ma'am, iilan lang pala tayong autonomous universities? Yes po. Actually po, dito po sa ating sa Nueva Ecija, tayo lang ang autonomous. Sa Region 3, alam ko po kung 3 lang, no, kung ilan lang po, 3 or 5 lang po tayo. So, talaga pong mahigpit po kasi, no, CHED lang po ang nagbibigay nito na ma-award na kung kayo ay autonomous based on the certain criteria, maraming criteria pala, no? So, and I'm so proud, of course, na ang Wesleyan ay isa po sa na-awardan noon. Dahil po, nabanggit po natin dalawa na autonomous university ang Wesleyan University at nag-iisa sa Nueva Ecija. Dapat po ba silang matakot sa standard of education? Hindi po. Siyempre, hindi po sila dapat matakot kasi yun naman kasi yung standard ng education ay part lang din, no? In general kasi yun, ma'am, no? Hindi lang naman even sa services natin kasi ISO certified tayo. So, ibig sabihin yung ating business processes, lahat ng opisina dito ay ISO certified. So, hindi naman po, no? Sabi ko nga, in terms of processes, mas maganda yon kasi makikita natin na well-documented, maayos, at masisigurado natin na
na naaayon sa batas, no? Hindi lang sa policy ng Wesleyan but even sa batas like sa Data Privacy Act, etc., yung mga ganyang bagay. And in terms naman po of quality of education, wag po silang matakot kasi kapag po sila ay niyakap na ng Wesleyan, sila po ay masasama na Aalalayan. rin doon sa culture of excellence na meron Yes. tayo. Yes, yes. So, Doc Annie, may mga nakasabay po ako sa register sa office na kumukuha ng transcript at saka nagpapa-red ribbon. Ano. Alam niyo po ba kung ano sinabi nung isang kumukuha? Ang kapatid niya ay nurse sa Canada. Pagka po pala ikaw, pumunta ngayon sa Canada, tatanungin saan ka nag-graduate. Ginugugol na po ng employer kung saan ka nag-graduate. Tapos pag nakita po na Wesleyan graduate, nakikita po pala yung kung anong klaseng university yung Wesleyan University. So in that light po, and in connection to the guidance services of Wesleyan University, ano po bang maipapayo nyo sa magulang at sa mga estudyante na nahihiyang sumangguni sa guidance office? Ayan. So, para po dun sa mga magulang, actually po una po dun sa atin pong mga estudyante. No, sabi ko nga po, siguro yun yung pinakamalaking challenge, Doc Cha, ano? Sabi ko nga yung stigma. Actually po, sa mga natatakot, nahihiya na pumunta dito, no? Ayan po, alam ko po marami pong nanonood, nakikinig sa ating pong mga kakampi. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang guidance office in general, no? Kahit hindi lang naman po dito sa Wesleyan University Philippines, ang amin pong ultimate na adhikain, no, sa buhay ay matulungan at magabayan ng ating mga estudyante. No, kaya instead po na matakot sila o mahiya, samahan niyo po kami na i-break yung stigma. Na ang guidance office ay hindi dapat kinakatakutan, but instead ito po ay dapat pinupuntahan. No, kapag po tayo ay may mga concern, hindi po tayo kinakatakutan. Actually po hindi po namin to kakayanin mag-isa, Doc Cha. No, siguro kung meron man pong magpaparating at tumulong sa amin para i-break yung stigma na ng takot, no, tungkol doon sa tinatawag na guidance office na pupunta kayo dito, tulungan niyo po kami na i-share na hindi po kami dapat katakutan, but instead dapat puntahan. Oy, Po in that light, Doc Annie, ang ganda-ganda naman po ng pakikipagpanayam ko sa inyo ngayon. So sana po maulit pa ito, ano? Ay, no problem, Doc Cha. Alam mo naman 'yan. Oo, sige. So mga kakampi, ako po ay magpapaalam na at sa isang linggo, tungkol pa din po ito sa mag-anak, tungkol po sa anak, tungkol po sa mag-asawa. Ito ang mga pagpapayo natin na theme natin, major theme natin, hanggang sa mag-move tayo sa ibang topic. So nagpapaalam na po ako at nagpapasalamat ako kay RV. Yun pong ating IT sa Kakampi Online. So I want to say goodbye and thank you, Dr. Annie Dean Manabat Alfaro. Thank you Thank you po. po. Thank you rin po. God bless po. Salamat po.